ang Panginoong Hesus na ang kanyang pagkakasugo sa kanya ng Ama dito sa lupa para itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Bakit? Meron kasing nakakulong inapi lang eh. Naapi lang, di naman talaga taong masama. Pero kung halimbawa, masama man talaga ang nagawa, hindi naman katapusan na ng buhay yun ng tao. Hambang buhay pa siya, meron naman siyang pagkakataong makatanggap pa rin ng aral kahit nasa kulungan. Hindi naman lahat ng relihiyon nangangaral sa kulungan eh. Kasi walang pera sa kulungan eh. Wala naman pera ang mga bilanggo eh. Paano magkakapera? Hindi naman pwedeng maghanap buhay. Kaya kami, ang aming target, pati mga bilangguan kasi hindi naman ang layo namin para mangaral, makakuha ng pera. Yung mga nagiba dyan, no? Ngayon, meron ako nakita ron, mga giba doon sa Acro-Corintios. Acro-Corintios, the Old Corinth. Pinakita sa amin ng mga tao ron yung Acro-Corintios. Ayan, no? Yung mga nagibang, mga matatanda ng mga bahay, mga syudad dyan sa Corinto. Nagpunta kami dyan ni kapatid na Daniel eh. Ngayon, yun daw kanilang tradisyon ay continuous yung... nandiyan kami noon sa Corinto ng kapatid na Daniel. Pinuntahan ko, interesado kasi ako dun sa lugar na tinatawag na Corinto. Nakita namin yung ruins doon sa Acro-Corintios na tinatawag. Ang mga tao pala doon, kumakain talaga ng baboy. Kasi hindi naman sila Israelite eh. No? Pakita mo nga yan, i-close up mo. Acro-Corinthos. Ayan. Greek yan eh. It's a place in Greece. Greek yung pagkakasalita na yung Acro-Corinthos. Ang ibig sabihin nung sabihin ni Pablo sa mga taga-Corinto, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo. Ibig mo sabihin, walang baboy sa palengke ng Corinto? Hindi naman Israelita yan. Sa Israelita, binawal ang baboy eh. Hindi naman sa mga labas ng Israel eh. Kaya natitiyak ko kahit walang letra, kapatid, yung salitang lahat, may kasama baboy doon. Yung salitang bawat, may kasama baboy doon. Bawat nilalang ng Diyos mabuti. Walang nararapat itakwil. Katunayan, sa orihinal ng pagkalalang, 1.31 ng Henesis, kapatid na Daniel. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Nakita ng Diyos lahat ng kanyang nilikha. Narito, napakabuti. Meron bang masama ron? Lahat ng nilikha kasama baboy doon. Kasama pa nga ahas doon eh. Punta ka sa Angeles, yung ahas mabiling-mabili, kinakain. Punta ka sa Balintawak, meron dyan delicacy restaurant na exotic foods. Musang, pusa, kinakain. Maraming mga pwedeng kainin eh. Nasa sayo lang kung kakain ka ng bayawak. Masarap daw yung bayawak eh. Kasama yun sa nilalang ng Diyos eh. Ako, ayoko lang talaga ng bayawak. At ayoko rin ng ahas. No? Kasi hindi naman nakasanayang kainin yung ahas eh, saka yung bayawak eh. Pero kung gusto mo kumain ng butik eh, pwede rin. Gumagalaw din yun eh. Alam mo bakit? Kaya ako sinasabi, kapatid, hikain kasi ako, asthmatic ako eh, may hika ako eh. Nung bata ako, sabi nung lola ko, gamot daw sa hika yung butike. Ang ginawa ng lola ko, humuli ng butike. Tapos inihaw, tapos pinakain sa akin. Nako, nasuka-suka ako, pero kung gusto kong gumaling sa hika, kinain ko yung butiki. Hindi naman ako namatay, hindi naman ako nalason. Okay lang. Nasunod ko yung gusto ng lola ko. Ewan ko kung pamahiin yun. Biro mo yung butike, huhulihin papakain sa 7 butike. Kaya, alam mo, hindi naman nakasama. Kasi sabi ng Biblia, ang bawat nilalang ng Diyos mabuti at walang nararapat itakwil kung tinatanggap natin ang may pagpapasalamat. Kaya, para hanapan mo ako, kapatid, ng letra por letra, masama yan. Sino nagturo sa iyo niyan letra por letra? Mali yan. Sa aral ng Bagong Tipan, hindi letra por letra ang aral. Merong espiritu na dapat mong maintindihan. Sa aral, hindi yung letra. Ang letra ay pumapatay, ang espiritu ang nagbibigay buhay.
Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Sana naunawaan mo, kapatid, na rito. So, maraming salamat, Brother Ellen, na mismo ang Panginoon kumain pala ng karne baboy. Yun po ang ibig sabihin mo. Wala akong sinabing ganon. Ang sinasagot ko yung tanong na pwedeng kainin ang karne ng baboy ng tao. Wala akong sinabing si Kristo kumain ng baboy, ano? Mahirap nating ipalaga yun, no? Kasi ang Panginoong Hesukristo, Hudyo. Hudyo siya. Nagkatawan tao siya sa Israel. At sa mga Hudyo, bawal kumain ng baboy. Bawal kumain ng baboy sa mga Hudyo. Bawal nga kumain ng tahong eh. Hipon, bawal kumain eh. Kaya tinan mo sa Biblia, wala kang mababasa si Kristo kumain ng hipon. Para ipalagay mo ngayon na kumain siya ng baboy o hipon, eh, ikaw na lang ang may konklusyon nun. Ewan ko kung gumagawa ka ng intriga sa akin. Pero wala akong sinabi nun. Sabi ko sa iyo, bawal yan sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Baboy, walang kaliskis, walang palikpik, ang kamelyo, ang baboy, ang asno, bawal nila kainin yan eh. Ginagamit lang nila yung kamelyo as beast of burden, pero hindi nila kinakain yan. Yan ang dapat mo maintindihan. Ay, ang sagot ko naman sa iyo, qualified eh. Bawal yan sa Israelita, sa mga Hudyo. Pero sa mga hindi Israelita, hindi sa mga hindi Hudyo, hindi bawal. At pagdating nga ng Panginoong Hesukristo, nung magturo ang mga apostol, tinuro niya sa mga apostol ang ganito. Sa Kapitulo 7 ng Marcos 19, ganito nakasulat. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ayan. Sabi ni Kristo, hindi naman sa puso pumapasok yan. Pumapasok lang yan sa tiyan. Lumalabas din sa daanan ng dumi, sa puwet. Sa salitang ito, sabi ni San Marcos, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya pati yung mga kinukonsider na marumi ng mga Hudyo, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya ang possibility, maaaring ang mga alagad nakakain ng mga bagay na hindi nila dati kinakain, pero hindi ko naman gustong ipalagay na si Kristo kumain nun dahil siya'y Hudyo nga. Yun ang sagot ko sa'yo. Okay po, lipat tayo sa Cebu City. Kapatid na Ricky Paradela. Go ahead, please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid Kelly. Dahil dito po ang isang magtatanong po sa atin, si Mr. Reynaldo, kadala isang pong born again. Ang katanungan ko po ay ganito. Ano bang ibig sabihin ng John 3:16? Sino ba ang tinutukoy dito na word? At paano mo ito ma-elaborate ng kaunti para sa kaliwanagan ko at para sa mga born again, hihintayin pa bang rapture talaga? Yan lang ang tanong ko. Sige, salamat kapatid na Ricky. Ano ba ibig sabihin ng John 3:16? Di basahin natin yung John 3:16, kapatid na Daniel, sa English. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sa Cebuanon, sabi diyan, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mawala, kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, si Kristo, sinugo ng Ama. Binigay niya sa kalibutan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Gihatag niya ang iyang anak nga bugtong. At upang ang bawat isang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hinihingi ng kapatid ay elaboration. Ano ibig sabihin nun by elaborating? Mahaba ito, kapatid, pero iso-shortcut ko para huwag tayong mag-aksaya ng oras dahil meron pang ibang naghihintay. Ang anak ng Diyos ay si Kristo. Hindi siya yung Diyos Ama.
Gaya ng paniniwala ng mga born again. Tandaan mo, iba yung ibinigay kesa sa nagbigay. Yung ibang born again siya mismo yung ama ba't naman sasabihin ibinigay kung wala naman nagbigay? Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Ang anak na ibinigay niya, yung Kristo. Yun ang nagkatawan tao, nag-anyong isang tao, para tubusin ang kasalanan ng sasampalataya sa kanya. Nagkatawang tao siya. Inoffer niya yung kanyang katawan para pantubos. 2 ng unang Timoteo, versikulo 5 hanggang 6. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Yun, maliwanag na may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili, yung kanyang katawan, yun ang tao Nagkatawan tao kasi siya. Yung kanyang katawan tao, ibinigay niya pantubos sa lahat ng mga sasampalataya upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahamak, huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang magiging paraan para tayo matubos ni Kristo kung sasampalataya tayo sa Kanya. Doon sa Kanyang ginawa. Ano ba ang kahulugan ng pagsampalataya kay Kristo? Ano ba ang kahulugan noon? Meron siyang sinabi doon sa Juan, ang sabi niya ganito. Si 44 ng Juan, kapatid na Daniel. At si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Yun. Ang sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoong Jesus, ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Bakit? 49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kaya pala naman sinabi ni Jesus na ang sumasampalataya sa akin, hindi sa akin sumasampalataya, kundi dun sa nagsugo sa akin. Kasi ang sabi niya, hindi ako nagsasalita sa ganang aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, siyang nagbigay sa akin ng utos kung anong dapat kong sabihin at kung anong dapat kong salitain. Kaya si Kristo, sinugo ng Ama sa mundo para magsalita nung salita ng Ama galing sa langit. Pag nakinig ka kay Kristo at sumampalataya ka, hindi ka kay Kristo direkto sumampalataya. Ang sinasampalatayanan mo, yung may-ari nung salita na sinasalita niya. At yun yung Ama na nagsugo sa Kanya. Kaya si Kristo nagiging kasangkapan ng Ama sa pagliligtas sa tao. Kaya sabi ng Biblia, binigay ng Diyos sa Kanyang pagsinta, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa anak, huwag mapahamak. Bakit? Kasi pag sinampalatayanan mo ang anak, ang tumalabas, ang sinasampalatayanan mo, yung Ama na may gustong maligtas ka. Ang may gusto kasing maligtas tayo, ang Ama originally. Siya ang talagang may gusto na tayong lahat maligtas, yung Ama. Ngayon, sa pagsinta ng Ama sa sanlibutan, ibinigay niya yung kanyang anak para kung ang sino man sumampalataya sa anak, maligtas. Bakit? Kasi pagka sumampalataya ka sa anak, ang masasampalatayanan mo, hindi naman siya, kundi yung Ama na nagsugo sa kanya. Kasi yung Ama ang nagsugo sa kanya para magligtas at magturo. Yun ang malalim na kahulugan ng Juan 3:16 na pag sumampalataya ka kay Kristo, ang nasampalatayanan mo ang Ama. At yung Ama ang may gustong maligtas ka, kaya maliligtas ka. Kaya nga niya sinugo yung kanyang anak Kaya niya ibinigay yung kanyang anak
para maligtas ang sanlibutan dahil mahal niya ang sanlibutan. Sa pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, sabi sa Juan 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ibig sabihin, kapatid, ng Juan 3:16, yan ang paraan ng Diyos para maligtas tayo dito sa sanlibutan. Ang may gustong maligtas tayo ang Ama, sinugo niya yung kanyang anak, yung anak niya nagturo, ang itinuro ng anak yung galing sa Ama. Pag sumampalataya ka sa tinuro ng anak, ang nasampalatayanan mo yung Ama. At yun ang kaligtasan mo. Yun ang sinasabi ng talata, kapatid. Maraming salamat po sa mga taga Cebu. Lipat naman tayo ng Agusan del Norte, kapatid na Bong Kapili. Go ahead, please. Agusan. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Jeremiah Jason Rosales, isa pong Roman Catholic. Itatanong ko lang, kasi mababasa natin sa Biblia na yung Messiah, the Messiah should came from the descendants of David. My question is this, is Jesus Christ the Messiah? If He is the Messiah, why is it that in the book of Matthew and in the book of Luke, there is a different genealogy from Jesus Christ, from his father Joseph to David? Is this an indication that the belief of Israel, the Messiah is still coming? Because later on in that page, it says that Joseph has nothing to do with Jesus Christ because he was the Son of God. All Jews now are wrong. Now, they are wrong. Expecting the coming of a Messiah because they do not believe that the Lord Jesus Christ is the Messiah. Throughout all those years, since the time of the Israelites, since the time of the prophets, they were waiting for the Messiah. And there is an appointed time in the prophecies of the prophets of Israel about the coming of the Messiah. There is an appointed time. And they did not consider the time element of the prophecy. That's why up to now they are waiting for the coming of their Messiah. Little did they know that if they have considered the time element of the prophecies, the Messiah has long been in Israel. And that was 2,000 years ago. 700 years, 600 years, 500 years before the coming of the Lord Jesus, there were prophecies written by Isaiah, prophecies written by almost all the prophets of Israel about the coming of the Messiah. And it includes the time element, the place, etc., where the Messiah will come. Now, if they have considered all those prophecies, they should have concluded that the Messiah has been in Israel already. Now, the question is, why are there two different genealogies as to the roots of the Lord Jesus Christ or the Messiah, which is prophesied as in the Bible that will be descendant of David the king? Let us study this briefly, brother. We do not have the luxury of time now to touch on every detail of this question, but let us consider. Although there are different genealogies given by Luke and by Matthew, it doesn't mean that this is a reason for us or for anybody to believe that Jesus Christ is not the Messiah. Why? The genealogy given by Matthew was intended for the Jews. It is not intended for the world. It is intended for the Jews only. As we can read in Matthew chapter 1 verse 1,
the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begot Isaac. Why? In all the world did Matthew begin the numbering or the citing of the genealogies from Abraham? Humanity did not start from Abraham, but the Jews are especially focused on Abraham as their father. They say to Christ, our father Abraham. They do not mention Noah, they do not mention Seth or anybody else in the Old Testament, but they are especially focused on Abraham because they believe that they are descendants of Abraham. For this reason, Matthew, writing for the Jews in his gospel, started the reckoning of the generations from Abraham. Now, if you are going to notice the genealogy written by Luke, it is started from Adam. Because he is not writing to the Jews. He is writing to a Greek person, the person of Theophilus, who has nothing to do or who have not sufficient information about the Jewish people. Theophilus is not especially centered on the Jewish people. He is a Greek, so he will not consider the Jews as a special people for him. He is from another race, from the Greek, and the Greek are known to be wise people during those times. They are learned people. Now, it prompted Luke, the evangelist, to start the genealogies of the Lord Jesus, not from Abraham, but from Adam. Let us read chapter 3 of the book of Luke, verse 23. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, which was the son of Heli, which was the son of Mathath, which was the son of Levi, which was the son of Melchi, which was the son of Janna, which was the son of Joseph, which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Nahum, which was the son of Esli, which was the son of Nagi, which was the son of Maath, which was the son of Mattathias, which was the son of Simei, which was the son of Joseph, which was the son of Judah, which was the son of Joanna, which was the son of Risa, which was the son of Zorobabel, which was the son of Brother Daniel, that will be a very long story to read. Let us jump on verse 37. which was the son of Methuselah, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Malaleel, which was the son of Canaan, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. The genealogy of Luke started from Adam, from God, from Adam. Exactly the origin of human race. So what is being traced by Luke is the humanity, the human side of Jesus. The human side of Jesus. In the human race which is started from Adam. What was being traced by Matthew is the genealogy of Jesus as to the kings of Israel, the throne of Israel, being the son of David, the king. Because there was a promise that the Messiah will rule Israel coming from David as king. He will also sit in the throne of David as king. You see? That's why it necessitates Matthew to start the count of the generations starting from Abraham, from where David came from. Now, the book of Matthew states the kingship
not only the messiahship of Jesus, but the kingship of Jesus. And the genealogy given by Luke traces back up to Adam, seeking the origin of Jesus in his human form, because he was manifested in the flesh. So they have different intentions. Now, Jesus has nothing to do, as according to you, Joseph has nothing to do with Jesus because he was born by the power of the Holy Ghost through Mary. But are you sure, are you aware, brother, that Mary is from the lineage of David? Are you aware of that? So, even if Joseph has nothing to do with Jesus because he is not the real son of Joseph, Joseph is not the real father of Jesus, but the link is on Mary, which came from the lineage of David. If we are going to study back the story of Mary, which is a cousin of Elizabeth, who was the wife of Zechariah, from the group of Abiah, which are serving in the temple, we will all come to that conclusion that it is through Mary that the Lord Jesus Christ has ascendancy to the throne of David. Remember that it is not only through the man that the right of being a king is determined. In fact, in England, the reigning monarch is not a man. The reigning monarch is a queen. Because the genealogy from where Queen Elizabeth took the reins as the monarch of the entire United Kingdom, we are going back into history, is very, very clear that although sometime in the past Queen Elizabeth was put in prison by one of the queens of England, but later it was found out that Queen Elizabeth is the real heir to the throne of England. In like manner also, that during the time of Moses, the king, the Pharaoh in Egypt, has a daughter which should be the legal heir to the throne of Egypt. But the daughter of Pharaoh has no son. For this reason, he adopted Moses when he was found floating in the Nile River, making Joseph very near to the throne of Egypt. You will see that monarchs are determined by the lineage or from which generation they came from. The same case with the Lord Jesus Christ. Mary is connected to David. You are going to study the circumstances around the person of Mary, making Jesus Christ a legal heir to the throne of David through Mary. Now, in Luke, the simple explanation is that there are two different genealogies because they have two different intentions of the writer. One writing about the kingship of the genealogy of the kingship of Jesus. The other one is writing about the human side, the humanity of the Lord Jesus Christ. Now, Jews now, yung mga Hudyo ngayon, ayaw maniwalang si Kristo na yung Messiah dahil sa kanilang katangahan sa Biblia. Ang katunayan nga, hindi sila naniniwala may anak ng Diyos eh. Nakadiskusyon ko yung mga Hudyo na yan eh. Dito sa South America eh. Yung mga karaitas na tinatawag. Pinaniniwalaan nila mga lumang tipan lang, di sila naniniwala sa bagong tipan. Eh nung tanungin ko sila sa lumang tipan, sabi ko, kung mabasa ko sa lumang tipan na ang Diyos magkakaroon ng anak, tatanggapin nyo na mali kayo. Ayaw nila sabihin, ayaw nilang sumagot eh. Binasa ko doon sa aklat ng Proverbs, sabi ron, who established all the ends of the earth.
What is his name? And what is his son's name? If thou canst tell. So in the Bible, even in the book that they like only to use, because they do not want to use the New Testament, let us stick to the Old Testament. There are so many verses in the Old Testament that there will be a Son of God. And that Son of God existed even before the creation of the universe. And that was the Lord Jesus Christ. Mahaba lang ito, kapatid, kaya lang wala tayong oras pasensya ka na, Gusto kitang bigyan ng complete detail sana, pati yung mga mga references surrounding the history of the Lord Jesus and Mary, but we do not have the luxury of time. Tinatanong ko itong aking mga assistant dito ngayon, they are not ready for all those references. Maybe next time, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, may pakita ko sa iyo yung mga evidences surrounding that. But for the meantime, siguro tama na muna yon, kasi meron pang naghihintay na magtatanong sa ibang lugar. Okay po. At lipat po tayo ng Mandaluyong City sa Boni, Dansalan. Kapatid na Bong Budenya. Go ahead, Mandaluyong. Salamat po sa Diyos, kapatid na Edith, kapatid na Daniel. Ang magtatanong po sa atin dito sa dakong ito ay si kapatid na Jeffrey Season, isang Katoliko, 49 years old. Unang-una, bago po ako magtanong ay magbibigay lang ako ng konting mensahe na sa aking obserbasyon. Nakikita ko po na mapalad po ang Pilipinas. Bakit ko po nasabi mapalad? Dahil dito po nakuha o nanggaling ang isinugo sa katauhan po ni Brother Eli. No? At sa dami po ng mga magagaling na mangangaral sa buong daigdig, andyan na po mga lumalabas kung sino-sino, pero ang katotohanan po at ang isinuguhon si Brother Eli para bigyan kasagutan po ang mga matatagal na pong tanong sa ating isip at puso. Ako po ay natutuwa nang galing po sa bansang Pilipinas ang isinugo po ng Panginoong ng dakilang Ama. Ako po ay nagagalak dahil dito po nga po nanggaling sa ating Pilipinas sa dami po ng bansang nangangaral. Mula sa Bahrain, punta naman po tayo dito sa Pilipinas, sa Cabanatuan District Jail, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tanong ko lang po, ano po ang pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo at Iglesia ng Diyos? At ano po ang paraan upang maligtas ang tao sa salibutan gaya ko pong isang bilanggo? Alam mo, kapatid na Louie, hindi komo ang tao ay nakabilanggo, wala na siyang pag-asa. Ang pag-asa ng kaligtasang ipinangangaral ni Kristo ay para sa lahat ng tao. Basahin natin ang unang Timoteo 2:4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Bilanggo, laya, alipin, amo, nag-aral, hindi. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Kaya nung mangaral ang Panginoong Hesus, ang sabi niya dun sa 4:18 ng Lucas, pakinggan mo. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ang mga tungkulin ng Panginoong Hesus nang isugo siya ng Ama sa lupa, ang sabi niya, ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Parang mga bilanggo, at mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Kaya sa pamamagitan ng aral ng ating Panginoong Kristo, kahit na nasa piitan ka, meron kang chance na maligtas, kapatid. Ang mga taong napipiit, hindi naman lahat masasama. Merong mga nasa kulungan dahil walang pambayad sa abogado. Meron kasi mas masama pa nakakalaya Di ba? Bakit? Maraming impluwensya. May nakakalabas na masasama at may nakukulong na hindi naman masama. Ngayon,
palagay mo na talagang masama ka, nakagawa ka ng kasalanan sa Diyos at sa kasalipunan, kaya ka nakulong. Pero hindi ibig sabihin wala na kayong pag-asa. May pag-asa pa sa pamamagitan ng pagtanggap sa aral ng Panginoon Kristo. Yun ang kaligtasan kasi, yung aral eh. Basahin natin yung unang Korinto 15:1 hanggang 2. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sa pamamagitan ng aral, ligtas kayo, sabi ni Pablo, kung matiyagaan yung iingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo. Kahit na nasa bilangguan ka, kung yung aral ng Diyos ang iyong susundin, may pagkakataon sa kaligtasan, kapatid. Alam mo, ako, kaya nga tayo mayroong tinatawag na prison ministry. Gusto naming matulungan yung mga, pumunta kasi ako nung minsan doon sa Libmanan Jail sa Bicol. Nakita ko yung mga tao rong nakakulong, napakarami. Paano ako kayo natutulog? Yung iba raw sa kanila hindi na nakakahiga. Napakaliit nun jail, napakaraming tao sa loob. Yan. Bata-bata pa ako nung pumunta ako doon sa Libmanan Jail. Napakaraming nakakulong. Nakita ko, nandun sila sa rehas. Paano ka kayo nagkakasyang matulog dyan? Isa sahig daw. Kuminsan doon sa mga gradas-gradas doon, kaya nagpadala ako ng kumot, unan at saka banig. Naawa ako doon sa mga nakakulong pagkarami. Sa isang kulungan lang, overpopulated yung kulungan. Kaawa-awa yung mga taong naroon. Kaya kami ay mayroong kaming tinatawag na missionary work sa mga kulungan, kagaya dyan ngayon sa Nueva Ecija. Kasi gusto naming madala yung balita ng Panginoong Hesus na ang kanyang pagkakasugo sa kanya ng Ama dito sa lupa para itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Bakit? Meron kasing nakakulong inapi lang Naapi lang, hindi naman talaga taong masama. Pero kung halimbawa, masama man talaga ang nagawa, hindi naman katapusan na ng buhay yun ng tao. Hambang buhay pa siya, meron naman siyang pagkakataong makatanggap pa rin ng aral kahit nasa kulungan. Hindi naman lahat ng relihiyon nangangaral sa kulungan Kasi walang pera sa kulungan Wala naman pera ang mga bilanggo Paano magkakapera? Hindi naman pwedeng maghanap buhay. Kaya kami, ang aming target, pati mga bilangguan kasi hindi naman ang layo namin para mangaral makakuha ng pera. Meron ngang mga bilangguan, kami pa ang nagagastusan para lang yung mga tao ron maakay sa paglilingkod sa Diyos. So huwag ka mawalan ng pag-asa, kapatid na Louie. Malay mo, ilang panahon makalaya ka uli, magpakabuti ka, sumunod ka sa utos ng Panginoon at may kaligtasan ka. Sana naunawaan mo. Okay po. Yan. Maraming salamat po sa mga nandyan sa Cabanatuan District Jail. Lipat po tayo ng Zamboanga City sa Tumaga. Go ahead, Zamboanga City. Magandang gabi po, Brother Eli. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ako ng pagkataon itong umakitan sa inyo. Brother Eli, may nabasa ako sa Biblia sa talata Mateo 21:43 at sa Isaiah 24:15 at nakita ni Juan sa Apokalipsis 6:11. Ang tanong ko po ito, tayo po itong samahan natutupad paanong nagdarating ng pagwakas. Ang dalawa kong tanong ko po ay paliwanag po ang 2 Tesalonica
Dalawa, isa patuloy. Ang tanong ko po ito. Meron si Pablo dito tumutukoy sa mga talatang ito. Ang tanong ko po ito, nandito na ba yan sa mundo o wala? Salamat kapatid na Romel, ano? Yung sinasabi mo sa ikalawang Tesalonica 2, yung taong tinatawag niyang anak ng kapahamakan, matagal lang nasa mundo yon. Namatay na nga yung una, tapos pinalitan ng iba. Basahin natin ang 2:3 ng ikalawang Tesalonica. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Hindi ba ganinyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? At ngayoy nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Una yan na ang tawag ng Biblia, anak ng kapahamakan, panahon pa ni Pablo, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, sabi niya. Andun na yung tao na yun. Kaya lang, nandun pa yung mga apostol, may nakakapigil pa. Pagkawala ng mga apostol, mahahayag na sila. Kaya, nung mamatay ang mga apostol, sila ang naging makapangyarihan eh. Basahin natin ang 20:28 hanggang 31 ng Gawa, kapatid na Daniel. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, na hindi magpapatawad sa kawan, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama, upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya, Sabi ni Pablo, talastas ko pag alis ko, kaya mag-ingat kayo, ingatan ninyo pati ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas, pagkaalis ko, papasok sa inyo ang mga ganid na lobo. Yun nga yung mga masasamang mangangaral. Yun ang ganid na lobo. 7:15 ng Mateo. mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Yan, yun ang mga ganid na lobo, mga bulaang propeta. Pag nawala na ang mga apostol, sila ang hahalili. Sila ang malalagay sa front, no? Pero manluloko lang itong mga ganid na lobong ito. Yan yun, panahon pa ng mga apostol, nandun na yan. Ang tawag dyan, mga antikristo. Basahin natin ang unang Juan 2:18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Panahon pa ng mga apostol, lumitaw na ang maraming antikristo. Yan ang antikristo, yung mga ganid na lobo, yung masamang tao na tinutukoy doon sa Tesalonica. Yun ang sagot doon sa ikalawa mong tanong. Yun namang sa Mateo 21:43, basahin natin kapatid na Daniel. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sabi ni Kristo sa Israel, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Bakit aalisin ng Diyos ang kanyang kaharian sa Israel? Bakit? Basahin natin yung 1:10 ng Juan. Siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan.
siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Yon. Nasa sanlibutan siya nung unang siglo, pero hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Naparito siya sa sariling kanya. Kaya pumunta si Kristo rito para sa Israelita. Pero hindi siya tinanggap ng mga sariling kanya. Itinakwil siya ng mismong mga Israelita, ng mga Hudyo. Kaya sabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian, ibibigay sa ibang bansa. Ngayon ang tanong mo, sa amin ba natupad ito sa samahang ito? Alam mo kapatid, hindi naman kami naniniwala ng walang batayan eh. Kung yung paghahari ng Diyos, yung kanyang aral, inalis niya sa Israel. Kaya ngayon sa Israel, kung ano-anong maling paniniwala ang nandun sa Israel. Meron silang tinatawag na Orthodox Jews. Meron silang tinatawag na Catholic Jews. Meron silang tinatawag na mga, mga Jews rejects the Lord Jesus Christ. Naniniwala lang sa tandang tipan. Nagkaano-ano na ang Israel, na kung ano-ano nang maling paniniwala ang nandun. May mga ateista na rin doon sa Israel. Natupad yung sinabi ni Kristo sa mga apostol, aalisin sa Israel ang kaharian ng Diyos, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang pamantayan ngayon, sa Pilipinas ba nagbunga ang aral ng Diyos? May mga tumanggap ba ng aral ng Diyos? Meron bang nagtataguyod ng aral ng Diyos sa Pilipinas? Meron kasing hula sa 1:11 ng Malakyas. Pakinggan. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang pangalan ng Diyos ng Israel, makikilala sa mga hintil. Alin ba yung mga hintil? Yung labas sa Israel, ang tawag doon sa Biblia, labas sa Israel ay hintil. Ngayon, tayong mga Pilipino, mga hintil tayo, mga Amerikano, mga hintil yan. Pero merong direksyon sinasabi ang hula. Magmumula sa sinisikatan ng araw, tapos papunta sa nilulubugan, from east to west. Matatanyag ang pangalan ng Diyos sa mga hintil. Kaya ako naniniwala, naganap yun sa maliit na samahang ito. Bakit? Nag-umpisa ito sa sinisikatan ng araw, sa silangan eh. Hindi naman pwedeng maganap yan sa Japan. Kasi ang Japan, ang mga Japanese, hindi katutubong kumikilala kay Kristo. Sila, ang pinaniniwalaan nila, karamihan, si Buddha. Kaya hindi nga nag-umpisa sa Japan ito eh. Nag-umpisa ito sa Pilipinas. Kasi lahat ng halos ng bansa sa silangan, hindi kumikilala sa Diyos ng Israel. Halimbawa, punta ka sa Malaysia, hindi ang Diyos ng Israel ang kinikilala nila. Punta ka sa Indonesia, hindi rin ang Diyos ng Israel ang kinikilala nila. Sa China, hindi rin ang Diyos ng Israel ang kinikilala nila. Ang halos lahat ng bansang silanganin o mga Eastern nations, hindi kumikilala sa Diyos ng Israel. Namumukod tangi ang Pilipinas na naniniwala sa Biblia magmula pa sa panahon ng ating mga ninuno. Kaya naniniwala ako natupad yan, umpisa sa silangan, tapos ngayon nandito sa kaluluran. Natupad yung hula ni Propeta Malakyas. Sana naunawaan mo ang sagot ko sa iyo, kapatid na Romel. Salamat po. Salamat po sa mga taga Zamboanga City. Tumakip, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Tapos, ang toret mga palasyo, bahay sadyang edipisyo, mga kalakhan sa mundo,
walang pagsalang totoo, magiging uling at abo. Lahat nating minamahal dito sa lupang ibabaw, nasa hangin di pahipan. Kung dumating na ang araw para parang matutunaw. Pero ngayon, ang nakakapagtaka, maraming hindi naniniwala na ang mundo'y magugunaw. Pero meron pong mabuting balita na sinasabi ang salita ng Diyos na gumawa ng lahat ng bagay na umiiral sa panahong ito. Ang mabuting balita ay gumagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Kung naniniwala tayong ang Diyos ang gumawa nitong kasalukuyang langit at lupa, nasa Kanyang lahat ng kakayahan para makagawa ng isang bagong langit at bagong lupa. Ikalawang Pedro 3:13. Pakinggan nyo. Ngunit ayon sa kaniyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ayon sa Kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Bakit po gugunawin ang lupang ito? Kasi hindi na tinatahanan ng katwiran. Ang nakatahan sa lupa ngayon, puro kasakiman, inggit, away, gulo sa mga bansa, gera, kumpitensya, pagpapasama sa kapwa, sari-sari ng kalikuan ang tumatahan sa lupang ito. Yan po ang dahil kaya ang lupang ito'y gugunawin ng Diyos. 1:18 ng Sifanyas. Pakinggan nyo. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Yan po'y nakasulat sa salita ng Diyos. Sa buong Biblia, iniaanunsyo ng Diyos, ipinagpapauna ng Diyos na magkakaroon ng wakas ang lupang ito. Ngayon, para ito'y ihanda tayo mga kababayan, nangangako ang Diyos na isang Diyos na hindi maaaring magsinungaling, nangangako siya ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Pero ang bagong langit at ang bagong lupa ay isang lugar na tinatahanan ng katwiran. Ang mga taong makakarating doon, yung mga taong marunong sumunod sa katwiran ng Diyos. Hindi yung mga taong walang katwiran. Hindi yung mga taong mamamatay ng kapwa. Hindi yung mga taong masama ang kalooban sa kapwa. Hindi yung mga taong rebelde sa paningin ng Diyos. Yung mga taong yon, paparusahan po ng Diyos yon. Pero yung mga taong susunod sa Diyos, yon ang magkakaroon ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan sa bagong langit at sa bagong lupa. Yan po ang mensahe ng Biblia, mga kababayan, na mayroong katapusan, pero ang katapusan ay hindi katapusan. Ang katapusan po ay panibagong umpisa uli, sapagkat mag-uumpisa uli ang isang bagong langit at bagong lupa na lilikhain ng Diyos para sa mga taong susunod sa Kanya. Yan po ang dapat nating maintindihan. At yan ang magandang balitang sinasabi ng kasulatan na dapat nating maintindihan at sampalatayanan na darating po ang panahon, magkakaroon ng paghuhukom at ang tao ay hahatulan kung saan siya pupunta. Pupunta ba siya sa bagong langit at bagong lupa? O pupunta ba siya dun sa parusa dahil sa kanyang nilapastangan ang mga katotohanan at salita ng Diyos? Darating po yan. Pakinggan ninyo sa 17:31 ng Gawa. Sapagkat siya'y nagtakda
ng isang araw na kaniyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Ayon. Nagtakda siya ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran. Kaya po ang katwiran, mga kababayan, yan ang pinakamahalagang maintindihan natin kasi pagdating ng paghukom, ang ikaliligtas natin yung katwiran yung hustisya, yung katarungan, yung pagiging patas. Hindi pwedeng yung agrabyado ang isa. Hindi po ganon. Ang tawag po dyan ay katwiran. Katwiran ng anak, katwiran ng magulang, katwiran ng asawang lalaki at babae, katwiran ng kapitbahay. Yung katwiran na nagbibigay ng isang patas na treatment o pakikitungo sa bawat isa. Yun po ang itinuturo ng Biblia. At yun po ang magiging basihan kung makakapunta ba tayo sa bagong langit at bagong lupa. Ang duda ng iba, paano mangyayari yun kung mamamatay ka na? Isa pa po sa magandang balita sa Biblia ay bubuhayin ng Diyos ang mga patay para humarap sa hukuman ng ating Panginoon. Para yung inagrabyado ay mabigyan ng katarungan. Yung nang agrabyado, mabigyan din ng katarungan. Kasi kung pagkatapos nating mamatay ay wala na, lalabas meron pong mga agrabyado. Hindi naman naipagtanggol ng abogado. Kaya yung naagrabyado, agrabyado lang siya, wala siyang paraan makaganti. Kaya meron pong paghuhukom, mga kababayan. Sinasabi yan ng kasulatan, nagtakda ang Diyos ng isang araw na kanyang ipaghuhukom. At para maganap yun, bubuhayin pong mag-uli ang lahat ng mga taong namatay. Basahin natin ang 5:28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kaniyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Isa po yung katotohanang kung bagaman ayaw paniwalaan ng iba ay totoong mangyayari. Ang sabi ng Biblia, darating ang araw, maririnig ng lahat ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At magsisilabas ang gumawa ng mabuti, lalabas sa libingan, sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang nagsigawa ng masamay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Actually, nasa pasyon pa rin yan Doon sa balye ni Josaphat ay hihipan ang pakakak. Ayun. Na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag. Ito ang ipangungusap. Bangon kayo, mga patay. Magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman, yaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayun, nasa pasyon po yan Pinaniwalaan niya ng mga naunang protestante. Ngayon po, ang Katoliko, ang Protestante, marami na nagiging ateista. Ayaw nang maniwala sa Diyos. Meron mga tao, agnostics na tinatawag, ayaw maniwala na sa Diyos. Yung mga Budista, hindi rin naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Lalabas po ang buhay natin sa mundo,
Kung agrabyado ka, mamatay kang agrabyado, wala ka ng katarungan. Hindi po papayag ang Diyos sa ganon. Dadalhin niya po ang lahat ng gawa sa katarungan niya. Mananagot, magbabayad ang may utang. Kaya nga ang mabuting balita, kailangan tayo ngayong habang buhay pa tayo, sumunod tayo sa Diyos. Ano man ang mangyari sa hinaharap, pag binuhay tayong maguli, meron tayong mukhang iaharap sa Diyos na hindi natin inapi ang sinuman, hindi tayo pumatay ng sinuman, hindi tayo nagnakaw, nahirapan man tayo sa buhay, hindi naman tayo gumawa ng masama sa kapwa. Yan po ang mabuting balitang sinasabi sa Biblia. Meron pong darating na sanlibutan, bagong langit at bagong lupa, a new world to come. And that is the hope that we have in the scriptures. Yun po ang ating pag-asang nakasulat sa Biblia. Pakinggan nyo sa 15:4 ng Roma. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Napansin nyo, sa pamamagitan ng wika ng pagtitiis at ng pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang sabi sa English, For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope. comfort. Through patience and comfort of the Scriptures, we might have hope. Ang atin pong pag-asa nasa kasulatan, mga kababayan. Ang pag-asa natin wala sa pera, wala po sa kayamanan, sapagkat ang sabi dun sa binasa nating talata kanina, kahit ang kanilang pila, kahit ang kanilang gintuman, hindi makakapagligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Hindi pa po wakas ngayon, mga kababayan. Meron pa po tayong panahon, may pag-asa pa. Meron pa po tayong pagkakataon na ibinibigay ang Diyos para sumampalataya, maniwala, sumunod, gumawa ng mabuti, umibig sa kapwa, at maging tagasunod ng Panginoon. Nanyayahan namin kayo kung meron kayong anumang suliranin, mga duda, at iba't ibang mga problema tungkol sa pananampalataya sa Diyos. May kinalaman sa ating kaligtasan, nanyayahan namin kayo ngayon sa ating Bible exposition na itanong po ninyo ang anumang duda, anumang inyong laban ng loob, anuman ang inyong suliranin, may handa pong sagot ang Diyos sa Biblia, babasahin lang po namin. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at umpisa natin agad sa Ibayong Dagat sa Dubai, at nandun po ang ating kapatid na Resty Reyes. Kapatid na Resty, go ahead please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, magandang umaga po sa inyong lugar, kapatid na Eli. Magandang gabi po sa inyong lugar, kapatid na Daniel. Salamat po sa Diyos. Isa po sa ating mga panauhin dito sa Dubai, si kapatid na Teresa Triveles ay tatanong, 54 anyos, ang Katoliko. Sige po, kapatid. Magandang umaga po, Brother Eli. May tatanong lang po ako tungkol po sa... May dalawa po kasi akong kapatid na kasabi po sa born again Christian. Tatanong ko lang po kung ano po yung ikapo nila na tungkol po sa ano nila sa halimbawa yung kita po nila ng isang buwan may 10% po yun. Tatanong ko lang po kung ano po kasi napansin ko po kasi dito na hindi naman po ganon. Kaya nagbibigay po sila ng buwan-buwan na 10% po sa kanilang kita. Tama po ba yun sa ano po, Biblia, Father Eli? Alam mo po, kapatid na Teresa, hindi po utos yan sa panahon natin.
Kaya lang meron po akong ibibigay sa inyong isang bagay na pag-iisipan ninyo, kapatid na Teresa, no? Kung halimbawa po sana tama yung sinasapian ng inyong mga kapatid, dalawa kanyo sila, kung tama yon at saka yun po ay mabuting samahan, ang aral ay totoo, okay na yun eh. Magbigay sila ng 10%. Kung maliligtas naman sila eh. Maliit lang pong bagay yung 10% pagka ikukumpara mo sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan po hindi naman po mabibilian ng pera. Kung talagang utos ng Diyos yung 10% para sa kanila at tama naman yung samahan nila, okay lang po sana yun eh. Kaya lang hindi po okay kasi ang mga relihiyon po ngayon, ginagawa nilang negosyo ang relihiyon para magpayaman sa kanilang sarili. Hindi naman po nila ginagamit yan sa bagay ng Diyos eh. Ang ibig ko lang sabihin mga kapatid dito sa puntong ito, ang mga nagre-relihiyon ngayon, ginamit po ang relihiyon para magpayaman. Yun ang katuparan nung sinasabi sa 2 Korinto 2:17, kapatid na Daniel. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Kita nyo, kinakalakal ang salita ng Diyos. Doon sa Bisaya, sa Cebuano, nakalagay kay kami dili ingon sa daghan nga nanapi lamang pinaagi sa pulong sa Diyos, kundi ingon nga mga maminatud-on, kundi ingon nga gikan sa Diyos, sa atubangan sa Diyos, nagasulti kami tungod kang Kristo. Sa Kapampangan ang sabi riyan, ulingi kami ke pinanti karing dakal, gagawan ding kalakaling amano na ning Diyos. Ginagawa nilang kalakal o negosyo ang salita ng Diyos. Iyon din ang nasa nasa Kastila ginagawang negosyo. Sa 2 Korinto 2:17 sa Biblia Antigua, kapatid na Daniel. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. May mga tao ginagawang komersyo, kalakal ang salita ng Diyos. Kaya ginawa nila may 10% Bukod po sa 10%, meron pa po silang offering. Minsan meron pang extra offering sila na yung mga alahas ng miyembro ay kukolektahin, pahuhubad, tapos ibibigay sa pastor. May natisod, nagsumbong sa akin. Biro mo ikaw, Brother Eli, yung aking alahas na malaking bato, binigay ko dun sa pastor namin para akala ko ikaw gagamitin sa gawain. Aba, pagkaraan ng ilang buwan, nakita ko suot-suot nung asawa niya yung alahas ko. Tumigil na ako, hindi na ako dumaluron. Sabi, yung palang kanyang alahas, pinasuot dun sa asawa ng pastor. Yan po ang problema dyan, mga kapatid. Pero kung halimbawa, totoo yung relihiyon, gaya sa Israel, totoo naman yung mga Israelita yung naglilingkod sa Diyos nung araw sa panahon ni Moises, meron talaga silang ikapu noon. Hindi naman masama yun, tulungan nila yung kanilang leader na si Moises. Basahin natin ang 7:5 ng Hebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10% sa bayan ayon sa kautusan, sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ayon, ang mga anak ni Levi na saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10% sa bayan ayon sa kautusan. Ayon ang sabi ng kasulatan. So talagang nagbibigay sila ng ikapu. Yung utos na yun na magbigay ng ikapu, inutos yun sa mga saserdotes, Levitas. Ayan ang sabi ng kasulatan, mga kababayan.
At yung utos na yan, para sa mga Israelita yan. Hindi para sa ating panahon yan. Bakit? Basahin natin sa 7:12, kapatid na Daniel ng Ebreo pa rin. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nang palitan ng wika ang pagkasaserdote, kinailangang palitan naman ang kautusan. Kaya nang palitan yung pagkasaserdotes, libitas ng mga Israelita, pagdating ni Kristo, pinalitan ng kautusan. Eh ano ang kautusan ngayon? Yun po ang napansin mo, kapatid na Teresa, diyan sa amin. Ang ginaganap namin yung kapalit na kautusan, kapalit nung ikapo o nung 10%. Alin ba yun? Kasi iba na ngayon ang batas, hindi na yung kagaya ng panahon ni Moises. Sa panahong Kristiyano na tayo ngayon. Ano ang batas ni Kristo? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayon, ang batas po ngayon, kapatid na Teresa, magbigay bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Kung ano po yung ipinasya nung nagbibigay, walang fixed price. Kung ano yung maligayang ipagkaloob mo galing sa iyong mabuting kalooban, yun ang batas ngayon ni Kristo. Magkaiba po kasi yung batas ni Moises kaysa sa batas ni Kristo. Yun pong pagbibigay ng 10%, bahagi po yun ng batas ni Moises. Basahin natin ang 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayon, sa pamamagitan ni Kristo sa ating panahon, pagka sumampalataya ka, ari kang ganap sa lahat ng bagay. You are justified. In which you cannot be justified by the law of Moses. Yung law of Moses ngayon, hindi na yun ang umiiral. Kaya you will not attain justification under the law of Moses in the Christian dispensation. We will only be justified by believing and following the teachings of the Lord Jesus Christ. Hindi na po yung batas ni Moises. Kaya hindi na yung ikapo ang aming itinuturo, kapatid na Teresa. Ang kapatid dito nagbibigay ay ayon sa pasya ng kanyang puso. Yung maligaya niyang ibigay sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dapat yung nagbibigay ka, hindi ka malungkot, hindi ka parang pinipilit, hindi ka parang may duda, kundi yung masaya. Kung gusto mong ibigay, yun po ang batas ngayon, kapatid. At yung ginagawa dun sa mga kapatid yung nasa born again, mali po yun kasi hindi na po batas yung ikapo. Sana po naintindihan ninyo ang sagot. Inanyayahan ko po kayong lahat makinig nung ating sinasagawang pag-aaral ng doktrina ni Kristo. Alam nyo, pagka nakinig kayo mga kababayan doon, mauubos ang tanong nyo. Lahat ng may kinalaman sa kautusan ni Kristo, mapapakinggan nyo. Kumpleto. Kasi yun po ang utos ni Kristo eh. Yumaong kayo sa lahat ng bansa, ipangaral ninyo ang iba. Ebanghelyo, gawa kayo ng alagad, bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ituro nyo sa kanila, kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Kalooban po ni Kristo, maituro yung lahat ng aral niya. Yun po ang ating ginagawa sa
mass indoctrination. Yung pag-aaral ng doktrina nating sundin sa loob ng iglesia. Sana po dalo kayo. Maraming salamat, kapatid na Teresa. Salamat po. At mula po dyan sa Dubai ay punta po tayo sa Taiwan, sa Taichung. Kapatid na Oliver Legaspi. Go ahead, Taiwan, please. Magandang gabi po, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang magtatanong po dito po sa dako ng Taiwan ay si Brad Alvin Gonzalez, 34 years old po at under indoctrination po siya. Gandang gabi po, Brad Eli. Gusto lang pong malinawan sa nakasulat po sa Mateo 21:12. Sabi po sinaboy po ni Jesus yung mga mamimili sa templo ng Diyos. Di ba po nakasabi sa Bible din po na ang Diyos ay hindi po nananahan sa templong gawa ng kamay? Tama yung observation mo, kapatid na Alvin. Ang aral na sinasabi mo, yung tinuro ni San Pablo, siguro mga apat na taon pagkatapos na mangyari ang ginawa ni Kristo, nagturo si Pablo ng ganito sa 17:24 ng gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ayon. Iyon ay isang spiritual fact. Isang fact, spiritual truth. Na ang Diyos na gumawa ng buong sanlibutan, napakalawak ng sanlibutan, ng universo, patiti. Kasi yung Diyos nakakagawa ng buong sanlibutan, ng napakalawak na universo, tapos papatirahin mo dun sa ginawa lang ng kamay ng tao. Yung ginawa ng kamay ng tao, batot simento lang naman yon. Kaya ang sabi ni Pablo, yung katotohanan talaga, hindi tumatahan ng Diyos doon. Kasi sabi sa Biblia yun daw butike kahit sa bahay ng hari nakakatira yung butike. Bibigla ka na lang, wala namang nagdala ng butike, tapos meron ka na makikitang butike. Nagdaan ako dun sa Hampton Palace, ayon. Nakakita akong butike. Sabi ko, talagang tama yun sa Biblia, no? Meron kasi talagang kahit bahay ng hari, pinupuntahan ng butike. Kasi yung ginawa ni Solomon na templo sa Israel nung araw, ay tinatawag ni Solomon na bahay ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, yung kanyang bahay tatawaging bahay panalanginan. Hindi bahay ng Diyos talaga, kundi tawagin yung bahay panalanginan. 56:7 ni Isaias. Pakinggan nyo. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Ayun, yung tinatawag na templo sa Israel, tatawaging bahay panalanginan, house of prayer. Doon mananalangin ang kanyang mga anak na mga lingkod niya sa Israel. Yun ang talagang katotohanan doon. Pero para sabihin mong bahay na kamay, sana naunawaan mo, kapatid na Alvin. Naunawaan ko na po. Sige, salamat sa Panginoon. Okay po, lipat naman tayo sa Pilipinas, Cagayan Provincial Jail. Andun po si kapatid na Eddie Toriado.
Go ahead, Cagayan. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang magtatanong po dito, kapatid na Eli, ay si Ronald Dumapal, Katolik. Ko po, 48 years old po. Magandang gabi po, Brother Eli. Tanong kan at nagpabautismo na at pagkatapos nagkasala ulit, hindi na ba siya papatawarin ng Diyos Ama? At ang pangalawa, sige po. Ano po yung bautismo para mapatawad ang ating mga kasalanan? Hindi ba tayo patawarin ng Diyos Ama sa ating mga kasalanan kung hindi tayo magpabautismo? Una-una kapatid, yung bautismo kasi, yun po'y paglilinis ng kasalanan. Paghuhugas ng kasalanan. Kaya, yun ay paglulubog sa tubig. Yung tubig na paglulubugan, hindi basta tubig, kundi tubig kung saan mayroong kalakip na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Alin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita? Hindi po basta tubig lang yon. Kalakip po dun yung salita ng Diyos. Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, lalakip dun sa tubig para yung tubig ay magkaroon ng kapangyarihan si sais ng gawa. Bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ayon. Yung tanong mo kapatid, hindi ba mapapatawad ng Diyos ang tao na walang bautismo? Mapapatawad kapatid. Kahit walang bautismo, mapapatawad ng Diyos ang tao. Kaya niyang magawa yun. Ang katunayan, napatawad niya yung magnanakaw dun sa krus Wala namang bautismo ron. Pero alam mo kapatid na Ronald, ang dapat mong maintindihan, ang Diyos naglalagay ng batas. Yung batas ng Diyos, kung sumasampalataya ka, dapat mong sundin. Huwag mong sa'yo, yung sumiping sa asawa ng may asawa o yung sumiping sa asawa mo. Mas convenient kasi yung sumiping ka sa asawa mo. Kasi walang tataga sa'yo. Kasi pagka remote nadatnang kayo, baka tagain ka. Diba? Ganun natin pwede niyang magawa ang isang bagay. Pero wag kang ku-question, tanang ganito, Sa Israel nung araw, sabi ng Diyos, walang kakain ng taba sa inyo, huwag kayong kakain ng taba at saka ng dugo. Sabi, basahin natin ang isang talata sa Levitico 3:17. Magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng inyong lahi, sa lahat ng inyong tahanan, na hindi kayo kakain ng taba ni duguman. At taba, hindi ipinapakain ng Diyos sa Israelita. Walang kakain ng taba. Ang taba ng baka, taba ng mga tupa, yun ay susunugin para maging isang masarap na samyo sa Diyos. Basahin natin ang isang talata sa 3:16 ng Levitico. At mga susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana, pagkaing handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy. Lahat ng taba ay sa Panginoon. Ngayon, kung hindi ka nag-iisip, kung hindi mo alam yung totoo, sabihin mo, bakit ganun? Ang sarap-sarap pa naman ng amoy ng taba pag nasusunog na. Iniihaw mo halimbawa yung baka, nasusunog na yung mga taba. Ang sarap-sarap.
Pero wag mong kakainin, aalisin mo yung taba, lahat ng taba sa Panginoon. Siguro yung mga taong walang kaloobang sumunod sa Diyos, siguro sa isip-isip nila, bakit ganun? Eh, ang sarap ng taba eh. Bakit ayaw ipakain sa amin? Ang taba ay sa Panginoon. Eh ngayon, komo ngayon, moderno na tayo, nag-aaral na ang mga tao sa mga siyentipiko. May napakaganda pala ng batas na yan. Sa Israel kasi, wala pang ano noon, wala pang microscope. Hindi pa nila alam yung kolesterol, hindi pa nila alam yung mga nakakasama sa tao pala yung taba. No? Pagka kumain ka pala ng kumain ng taba, mapupuno ng kolesterol yung ugat mo, liliit ang dalo yan, magkakaroon ka ng high blood pressure. Tapos pag mataas na ang pressure ng dugo mo, masisira yung iyong mga bato. Kasi pagka may mataas na pressure ng dugo, nasisira yung mga ano ng bato, yung mga ang tawag doon, mga nerves. Kaya ang bato masisira. Kaya ngayon maraming tao, sira ang bato. Nagpapadialysis. Nanggagaling po yan sa kakakain ng mga taba, sa high blood pressure, isa sa pinanggalingan. Eh nung pala sa panahong Israel, kung hindi man nila naiintindihan na kung may takot sila sa Diyos, hindi nila kinakain ng taba. Eh maganda pala yun sa tao, huwag kang kakain ng taba. Ngayon, naiintindihan na natin ba't sinabi ng Diyos sa Israel, huwag kayong kakain ng taba, lahat ng taba sa Panginoon. Eh kung iisipin mo lang, aanin ba ng Diyos yun? Kakainin ba ng Diyos yun? Hindi naman kakainin ng Diyos yung taba eh. Kaya niya lang sinabing, lahat ng taba ay sa Panginoon, huwag kang kumain ng taba kung gumagalang ka sa Diyos. At pag hindi ka kumain ng taba, ikaw ang makikinabang kasi hindi ka magkakaroon ng sakit sa puso at saka sa cardiovascular system. Po yan, nakaka-cause ng mga degenerative diseases na mga matitinding sakit. Nakakatay ng kung ano-anong mga organs ng katawan. Kaya, naiintindihan natin ngayon yung sinabi sa Israelita, libo-libong taon na mapabuti. Ngayon, sabi ng Diyos, magpabautismo ka. Kukwestiyonin ba natin yon? Ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Pag nag-utos siya, alam niya kung anong dahilan, ba't niya inuutos. Bakit ang kailangan ng bautismo? Ang isang sikreto kasi ng bautismo, kapatid, ganito. Sa 12:43 ni Mateo, pakinggan niyo mga kababayan. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Nakita mo kapatid, yung espiritong masama pala pag lumabas sa tao, naghahanap ng dakong espirito takot sa tubig. Lalo na yung tubig na may salita ng Diyos. May kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang mga nababautismuhan, lumalabas yung masasamang espiritu, kagaya ni Maria Magdalena.
Basahin natin ang Lucas Kapitulo 8, versikulo 2. At si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Ayun. Kung asa ng tubig, kapatid, kung asa ng tubig, natatalo yung hangin eh. Talo ng tubig yung hangin. Kung saan makakarating ang tubig, lalabas ang hangin. That is a principle in science. Lighter kasi yung hangin kaysa sa tubig. Ang espiritu po parang hangin. Ang espiritu parang hangin. Yung masasamang espiritu, pagka inilubog ka sa salita ng Diyos. Kaya alam nyo, ang salita ng Diyos itinulad sa tubig eh. Ang isang kahulugan panlinis yung tubig. At yung tubig, pantaboy ng hangin. Yung espiritong masama na parang hangin, lalaya sa iyo pagka ikaw ay nalubog sa bawta. 7. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy. Yung mga anghel, parang hangin yun eh. Espiritu kasi yun eh. Yung anghel, parang hangin sapagkat isting mga tao, ang mapapagkumparahan natin ng espiritu ay yung hangin. Yung hangin, parang espiritu. Kaya, ang bautismo'y iniutos ng Panginoong Jesucristo para paalisin lahat ang masasamang espiritu. Pwede ka naman patawarin ng Diyos sa kasalanan na walang bautismo. Pero isang paraan kaya niya sinabi yun na magbautismo, yun ang paraan para palabasin ang masasamang espiritu. Karanasan ko yun eh. Nakita ko yung katuparan nun. Meron akong kilalang mga tao na yun lang, kapatid, na isa doon sa Halang Santa Maria, Bulacan eh. Yung tao na yon, isasaksak yung karayom sa kanyang braso, may sinulid. Yung karayom. Tignan mo, wala naman sugat. Hindi siya nasasaktan. Isang babae doon sa Magalang, Pampanga, si kapatid na Karning, ayan. Yan, yung babae na yan, 6 na lalaki may hawak, hindi mapigilan eh. Kasi may masamang espiritu siya sa katawan. Pero nung mabautismohan siya, nawala. Gumanda ang kanya para palayasin yung masamang espiritu sa pagkatao ng isang tao, kapatid. Sana naunawaan mo yun, Kasi sinabi ng Panginoong Jesus, pagka yung isang masamang espiritu umalis na sa tao, nag-ahanap yun ng dakong walang tubig. Kasi takot nga siya, tubig, lumalayas yung hangin. Ang espiritu kasi parang hangin. Ngayon, doon sa isang tanong mo, kung nagpabautismo ka na, napatawad na ang kasalanan mo, kung magkasala ka uli, ay papatawarin ka pa ba? Kung ang kasalanan ay bunga ng hindi mo naman sinasadya at ang tao nagkakasala, minsan nagutom siya, wala siyang makain, nakapagnakaw siya. Minsan ay natukso siya dahil mahina yung kanyang laman, nagkasala siya uli. Ang sabi ng Panginoon ganito, sa 2:1 ng unang Juan, Tikong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Ayon.
Pagka nabautismohan ka na, nasakop ka na ng batas ni Kristo, meron ka ng tagapamagitan. Kumbaga, magkasala ka man, meron tagapamagitan na tumutubos, umaako ng iyong kasalanan. Ayun, ang pagkakaiba ng nabautismohan sa hindi nababautismohan. Pagka nabautismohan ka na, nasasakop ka na ng pagtubos ni Kristo. Magkasala ka man uli nang hindi mo naman sinasadya, mga natukso ka, dala ng kahinaan ng laman mo, napapatawad pa yun ng Diyos. Naunawaan mo sana, kapatid na Ronald. Salamat po. At lipat naman tayo. Vales, go ahead please. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po, kapatid na Eli. At sa inyo po mga kasamahan. Mula po dito sa Bicol, sa Daig Camarines Norte. Napiling po natin ang ilan nating mga kababayan na ibig sana nilang mas maraming makapagtanong. Subalit ang una pong nagpatala ay si Dan Mark Morales ng Daig Camarines Norte, 19 years old, at isa po siyang ateista. At may tanong po siya, kapatid na Eli. At ito po si Dan Mark Morales. Hello, Brother Eli. Magandang gabi po mula dito sa Daig Camarines Norte. Isa po akong ateista. Ngayon, at kung totoo ang Diyos, bakit ginawa niya ang mga kasalanan? Kasi, alam niyo po, Brother Eli, ateista na po ako, matagal na kasi po. Dahilan na rin po sa, wala naman talagang tunay na basihan kung bakit talaga totoo ang Diyos. Ngayon, paano ako mapapaniwala? Alam mo, kapatid, ganito yon. Yung mag-isip ka na walang Diyos, no? Saan mo kinuha yung isip na walang Diyos? Kung ikaw ang tanungin ko ngayon, paano mo ako mapapaniwalang walang Diyos? Tayo, sinasagot kita, pero in a way, for you to analyze. There are two schools of thought. More than 70% of humanity, more than 70% of them believe that there is God. Only a little less than 20% are agnostics and atheists. Mas kakaunti kayo. Mas marami kaming naniniwala sa Diyos. Ngayon, meron dalawa ngayong schools of thought. May Diyos, walang Diyos. Saan mo kinuha yung notion na walang Diyos? Paano mo ko paniniwalain na walang Diyos? Gaya nung tinatanong mo sa akin, na paano also have to ask yourself, para maging makatarungan, ba't ba ako naniniwalang walang Diyos? Sino ba nagsabi sa akin na walang Diyos? Tatanungin mo naman ako ngayon sa akin, ba't ba ako naniniwalang may Diyos? Sino ba nagsabi sa akin may Diyos? Ang nagsabi sa akin may Diyos, ang Biblia. No? Pero ang sabi mo, ay sagutin kita ng walang Biblia. Which is very hard. Pero, susubukin kong sagutin kita ng walang Biblia. Ito. Ayon sa mga naniniwalang walang Diyos, lahat ng bagay umiral dahil sa Big Bang. Because of the Big Bang, there was a Big Bang. That Big Bang caused the existence of the stars, the planets, and all the things that are around us in the universe. And gradually, all these things produced one-celled plants and animals, which is a wrong deduction. How can inorganic matters produce or capacity to make itself live or exist para magkaroon ng buhay? Yung rock, 20 million years ago is up to now a rock. Kaya sa inyong paniniwalang mga ateista,
Walang link kung paano nagkaroon ng living things, form ng stars, etc. Lahat yan ay mga inorganic matters yan eh. Non-living organisms yan, kung tawagin eh. Paano nagkaroon ng buhay? Nag-umpisa raw sa one-celled plants and animals. Kaya ang mga ateista, mga descendants ng amoeba, lahat ng undesirable na mga mo sila, diyan sila nang galing. Wala silang capacity to think. Kasi yung amoeba, walang capacity to think yun eh. Yung mga one-celled plants and animals eh. Na nangyari, sumunod, nagkaroon ng evolution. Which is a product of yan ang formulation na ginawa nila. Yung natural selection, survival of the fittest, elimination of the unfit, pagkatapos ay yung sinasabi nilang cause and effect sa environment. Yun ang nagmolde para nagkaroon ng tao na ateista ngayon. Ngayon, kung pag-aaralan natin yan, kapatid, walang base yan eh. The Big Bang cannot be true. Ang definition kasi ng mga scientists sa Big Bang, pakibasa mo nga, Sis Luz. Ito po, the Big Bang Theory. The Big Bang Theory has been accepted by a majority of scientists today. It theorizes that a large quantity of nothing decided to pack tightly together and then explode outward into hydrogen and helium. This gas is said to have flowed outward through frictionless space. Frictionless, so the outflowing gas cannot stop or slow down to eventually form stars, galaxies, planets, and moons. Yan ang paniniwala ng ateista, Big Bang. It's a theory that a large quantity of nothing decided to pack tightly together and then explode outward into hydrogen and helium. Is that scientific? No. That is anti-scientific. Why? How can a large quantity of nothing, how can you quantify nothing? Even their explanation of the Big Bang Theory is not sensible. It is inane. It is insane. How can you quantify nothing? A large quantity of nothing decided to pack tightly together? Where will the decision come from? From the nothing? Then, again, after deciding to pack tightly together, they decided again to explode. To do things which are directly opposite one another. How can this theory be true? Nothing can decide for themselves to do two things directly opposite, to pack together and to explode, for the stars to be there and the galaxies to be there. People with scientific mind will not believe the Big Bang Theory. It is just like saying that it is an accident. Big Bang Theory is just like an accident. And how can an accident produce things which are very, very orderly? Let us use observatory science. Mag-observe ka ngayon, kapatid. Can accident produce things that seemingly are planned to exist? Planned to exist. Why? Makikita mo yung relationship ng all living things. Plants support animal life. Animal life support plant life. There is an exchange of benefits between the two kingdoms, the animal kingdom and the plant kingdom. The plant kingdom uses carbon dioxide to produce its food and to grow. In the process of photosynthesis, while plant is producing their food, their byproduct of the manufacture of their food for them to grow and to exist is oxygen, which is in turn used by the animal kingdom, very necessary for the animal kingdom, especially to man, to have a constant supply of oxygen. And that oxygen will later on, after being used by humans,
And animals will be turned into carbon dioxide, which is needed by the other part of the kingdom, the animal and the plant kingdom. Can this be a product of an accident? Or can this be an intent of somebody who created everything to exist? Isipin mo, no? Bakit ang carnivores merong shorter intestine than the herbivores? Bakit? Kasi yung herbivores, kaya merong larger intestine to give way for a much longer digestion of food. At bakit yung mga, kagaya ng mga baka, mga tupa, merong 4 chambers ng stomach to make use of the cellulose in plants, which is not fit for humans because we were not created to be herbivores. Yun ba produkto ng aksidente? Na iba ang ating bituka kaysa sa bituka ng mga cattle kumakain ng damo? Meron kasing parte ng damo, yung cellulose, hindi natin kayang tunawin. We need cellulose to benefit from the plant. Kaya nga yung gustong magpapayat, kumain ka ng mga herbs, which is meant by God to herbivores. Pag kumain ka ng herbs, hindi mo makukuha yung mga cellulose kasi wala kang cellulase, wala ka nung enzyme na yun in your stomach, in your system, kagaya ng kalabaw, na sila puro kinakain lang damo, lumalaki yung kalabaw, tumataba yung kalabaw. Pero pag ikaw na human ang kumain nun, wala kang cellulase, hindi mo madadigest yung cellulose. Kaya ikaw, pagka kumain ka ng puro herb, hindi ka tataba. Kaya yung mga gusto maging slim, nagkakakain ng gulay. Kasi nauuwi lang sa fiber, yung mga hindi niya ma-digest, mga undigestible na mga fibers doon sa plant products, hindi niya ma-digest. Kaya hindi ka tataba, magiging slim ka. It is explained by the fact that in our system, we do not have that enzyme cellulase that digest the cellulose part of the plant. Meaning we are different being from cattle, from goats, and from those herbivores. Sapagkat tayo ginawa ng Diyos na frugivore.